Mabilis lumabas si Olivia sa simbahan. Di niya binigyan ng pansin ang pagtawag sa kanya ni Gab. Nasasaktan siya at nais niyang mapag-isa. Sa dami ng nangyari, hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi niya alam ang papaniwalaan niya. May nakita siyang kotse at mabilis niyang binuksan ang pinto. Papasok niya ay naroon sa loob ang lalaki na kilala niya sa ospital. Ito ang tao nagsabing kaibigan daw ng kanyang mommy. Tulungan niyo po ako. Pakiusap ni Olivia kay Xander. Di nagsasalita si Xander. Di niya alam ang sasabihin sa dalaga pero sa huli, pinili nitong tulungan to. Abang nasa biyahe, tinanong niya si Olivia, "May mapupuntahan ka ba, iha?" Tanong niya sa dalaga. Ang totoo po niyan, wala po. Nais ko lang lumayo dito. Hindi ko na po kaya manatili sa lugar na to. Naguguluhan po ako, galit ang mommy ko. Lalo ng daddy ko dahil sinira ko ang pangarap niya. Saad ni Olivia. Sa lalaki habang umiiyak. Kung nais mo, doon ka na muna sa isa sa mga bahay ko. Huwag ka mag-alala, iha, dahil safe ka doon at wala akong gagawing masama sa'yo. Sabi ni Xander kay Olivia. Maraming salamat po. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Pangako po hindi po ako magtatagal doon. Kailangan ko lang po mag-isip. Babalikan ko pa po ang mommy ko. Sabi niya sa matanda. Ngumiti lang si Xander bilang tugon. Habang tinitingnan niya si Olivia, naalala niya si Luz sa babae. Magkamukha talaga ang dalawa. Sa bahay naman ni Olivia, binabasag ni Arturo lahat ng nahahawakan niya. Galit na galit siya at nais niyang ilabas ang galit niya. Sobrang kahihiyan ang nangyari sa kanya. Ang kasalang inaasahan ng mga binild na kapalit ng pagtulong sa kanya sa eleksyon. Punyehita. Walang kwenta talaga ang anak mo, Luz. Kahihiyan lang binigay niya sa akin at sa pamilya natin. Wala na ako mukhang mayaharap sa mga binild. Isa pa ang Miranda na yon. Magbabayad siya? Hindi ko akalaing ganon kalakas ang loob niya na kalabanin ako. Pinaglaruan niya tayo. Ang buong akala ko lang may lihim na silang relasyon pero nagkamali ako. Kasal na palang walang silbi, mong anak na Miranda na yon. Ngayon, Luz, paano na ako mananalo sa eleksyon? Paano maayos ang kahiyang ginawa mong bisit mong anak? Galit na galit si Arturo. Nakikinig lang si Luz sa kanyang asawa. Hindi siya sumagot. Pero alam niyang magagalit lang ito kapag sumagot pa siya. Habang si Celine naman galit na galit. Ang buong akala niya napasa kanya na si Gab pero pinaglaruan lang pala siya ng lalaki. Di niya matanggap na natalo niya si Olivia. Paano nila to nagawa sa atin, Daddy? Si Gab pinaglaruan niya ako. Lalo na si Olivia, tinuring ko siyang kapatid kahit na palagi siyang nagagalit sa akin. Umiiyak na saad ni Celine. Simula ngayon wala na akong anak. Huwag niyo nang papasukin ang walang kwentang babae na yon. Sabi ni Arturo sa lahat ng tao sa bahay nila. Maliwanag ba, Luz? Ayoko nang papuntahin pa dito. Ang anak mo? Galit na sabi ni Arturo sa kanyang asawa bago to umalis. Tumango na lang si Luz bilang sagot sa kanyang asawa. Naiwan naman ang dalawang babae. Alam kong may alam ka. Nagpapanggap ka lang. Siguro'y pinlano mo ang lahat ng ito? Plano mo ng paglaruan ako, Gab? Galit na tanong ni Celine sa ginang. Paniwalaan mo ang lahat ng kutob mo. Hindi magtatagal malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Enjoy mo lang ang nalalabing araw mo dahil hindi niyan magtatagal. Ani Luz bago iniwan niya si Celine. Hayop kang babae ka. Hindi ikaw magpapabagsak sa akin. Saad ni Celine sa kanyang sarili. Nanilisik ang mata niya sa galit sa matandang si Luz. Siguro kailangan na niyang gumawa ng hakbang. Hello, magkita tayo ngayon? Kausap niya sa kabilang linya. Kailangan niya ito makausap dahil niya nais magpatalo kay Luz, lalong-lalo na kay Olivia. Kasalman si Gabi niya ito titigilan hanggat di na pa sa kanyang lalaki. Sisirain niya ang pagsasama ng mga ito. Habang nakaupo si Luz sa terrace, biglang tumawag sa kanya ang isang taong pinagkakatiwalaan niya. Maraming salamat sa tulong mo. Sabi ni Luz sa kabilang linya at sa kanya binaba ang tawag. Mabuhay ka ayon sa gusto mo, anak. Mahal na mahal kita at nais kong maging masaya ka. Kausap ni Luz sa larawan ng kanyang anak. Nagkulong naman si Gab sa loob ng kanyang kondo. Di niya alam kung saan niya hanapin si Olivia. Inabol niya to pero hindi niya to naabutan. Wala naman siyang balak maglihim ng matagal sa babae pero tuwing sinusubukan niyang aminin umuurong ang dila niya. Mahal niya si Olivia at natatakot siyang aminin sa babae na mahal niya ang totoo dahil natatakot siya na iwan siya nito. Pero iniwan na siya ngayon. Umalis na ito at di niya na alam kung saan nagpunta. Wala pang update ang mga kinuha niyang agent. Shit! Ito rin yata ang parusa ko sa pagiging babaero ko. Kausap niya sa sarili. Hindi ako susuko. Kakausapin kita, Han?
Hindi ako papayag na iwan mo ko. Kahit anong mangyari hindi kita bibitawan. Sabi ni Gab sa kanyang sarili, sabay tungga ng alak na hawak niya. Nagpakalasing siya, nilunod niya ang sarili niya buong gabi, hanggang sa hindi niya namalay nakatulog na pala siya sa sobrang kalasingan. Iha, kumain ka na. Sabi ng matandang babae kay Olivia. Hindi po ako nagugutom, manang. Sagot niya sa matanda. Hindi ka pa kumakain simula kahapon. Baka magkasakit ka niyan. Kabilin-bilin na ni sir na alagaan ka raw namin. Kaya kumain ka na kahit konti lang. Sabi pa ni Manang kay Olivia. Pasensya na po kayo, Manang, pero pwede po bang mamaya na lang po ako kakain? Gusto ko po munang mapag-isa. Pakiusap ni Olivia sa matanda. Sige, iha. Saad naman na matanda bago siya lumabas ng silid na inuuko pa ni Olivia. Naiwan naman mag-isa si Olivia. Pakiramdam niya na walan siya ng saysay ang buhay niya. Kaya niyang tanggapin ang kasal nila ni Gab pero hindi niya kayang itakwil siya ng mommy niya. Para siyang pinapatay. Mahal na mahal ni Olivia ang kanyang mommy. Lumipas pa mga araw, nanatili pa rin si Celine sa bahay ni Xander. At sa mga araw na yon lalo siyang nakaramdam na mag-isa na lamang siya. Nahirapan siya dahil pakiramdam niya, lalo siyang nawalan ng lakas lumaban sa buhay. Pero isang araw, habang nanonood si Olivia ng TV, nakita niya ang balita tungkol kay Gab at kasama nito si Celine. Umahon ng galit sa puso niya. Naisip niya, nakuha na ni Celine ang lahat at di siya makakapayag na isali pa nito si Gab. Sa kanya lang ang asawa niya. Sir, gusto ko na pong umuwi. Babalik na po ako sa asawa ko, sabi ni Olivia sa matanda. Sige iha, ipapahatid kita. Sagot naman ni Xander sa dalaga. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Pasasalamat niya sa kabutihan nito sa kanya. Niyakap din ni Olivia ang matanda. Noong mga nakarang araw naramdaman ni Olivia ang pagmamahal ng isang ama. Mabuti pa to dahil mabait to sa kanya. Di tulad ng kanyang ama na walang ibang ginawa kundi pagbuhatan siya ng kamay. At pilitin sa mga bagay na ayaw niya. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahiyang tumawag sa akin, ha? Sabi naman ni Xander kay Olivia. Opo, napakabuti po ninyo, Papa. Umiiyak na sabi ni Olivia dito. Nais kasi nito na papang itawag sa kanya. Wala tong asawa dahil hanggang ngayon may hinihintay pa rin daw ito. Humanga si Olivia sa pagmamahal ni Xander. Bihira ang mga lalaking tulad nito na kahit 22 years mahigit nang lumipas, iisang babae lang daw minamahal nito at handa to maghintay. Gab, sasama ako sa paghahanap kay Olivia. Kahit na ganoon ang nangyari, pinsan ko pa rin siya at kapamilya ko. Saad ni Celine kay Gab. Celine, mas gusto ko mag-isang bumiyahe. Sana irespeto mo ang desisyon ko? Sagot ni Gab sa babae. Gab, handa ako maging parausan mo, maging kabit mo. Hindi man makapaniwala sa kanyang narinig si Gab mula kay Celine. Sobrang desperada nito. Pero mas lalo siyang di makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Hi my dear cousin, how are you? Nakangiting bati ni Olivia sa pinsan niya, kahit na sa loob-loob niya, gusto niya itong ingod-ngod at sabunutan. Naawa lang siya umaaligan na to kagad sa asawa niya. Napakalandi talaga nito. Han? Di makapaniwalang tawag ni Gab sa kanyang asawa. Mabilis niyang tinawid ang pagitan nila at niyakap ito na sobrang higpit. Lumalandi ka na agad? Pabulong na sabi ni Olivia kay Gab. Hindi po, katunayan hinahanap po kita. Malambing na sagot ni Gab sa kanyang asawa. Sobrang saya niya dahil bumalik na ang asawa niya. Ang buong akala ni Gab, iniwan na siya ng asawa niya. Hindi niya to bibitawan. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang yakap niya. Baka kasi nananaginip lang siya kaya sinusulit lamang niya. Honey, hindi ako makahinga. Balak mo ba akong patayin? Tanong ni Olivia sa kanyang asawa. Nang bumitaw si Gab, kagad niya tong hinalikan sa labi. Gusto niyang ipakita sa demonyita niyang pinsan na kanya lang ang asawa niya. Alam niyang patay na patay si Celine sa asawa niya. Habang hinahalikan niyang asawa niya, nakatingin siya sa pinsan niya. Ngumiti siya gamit ang mga mata niya. Nakita niya ang masamang tingin nito sa kanya na para bang papatayin siya nito. Uwi na tayo, Han. Hindi pa tayo nakapag-honeymoon. Pabirong sabi ni Olivia sa kanyang asawa gamit ang malambing na boses. Where do you wanna go, Han? Tanong ni Gab sa kanya. Kahit saan basta't kasama kita. Gusto ko yung napapahiyaw sa Alis na ako, Gab. Paalam ni Celine. Hindi niya na naituloy pa ang sasabihin niya dahil nagsalita ito. Hahalik sana to sa pisngi ni Gab pero kagad na tinulak ni Olivia ang noon nito. Oops, off limits ang asawa ko. Lalo na sa'yo. Baka ahasin mo pa.
Doon ka na lang kay Joshua. Di ba ang sabi mo, yummy yon? Nangaasar na sabi ni Olivia sa kanyang isipan. Nainis namang nilisan ni Celine ang lugar. Ang buong akala niya makakasama na niya si Gab pero bigla na lang bumalik ang visit niyang pinsan. Ang ganda mo, Gab, sabi ni To sa kanyang asawa. Tigilan mo ako, Gabriel. Kung di mo pa ako dumating, baka nagpalandi ka na sa higad na yon. Naiinis na sabi ni Olivia sa kanyang asawa. Akala ko ba okay na tayo, hon? Kunot noong tanong ni Gab sa asawa niya. Siyempre hindi. Acting ko lang yon para umalis na ang higad. May kasalanan ka pa sa akin at need mong parusahan? Pairap na sabi ni Olivia. Anong klaseng parusahan? Kahit ano pa yan tatanggapin ko. Sinabi ni Gab sa kanya. Sigurado ka? Okay, wala kang lambing ng 2 linggo. Sabi ni Olivia. Han? Ilingin mo ng lahat, wag lang yan. Protesta naman ni Gab. Naisip niya na ngayon na nga lang sila nagkita tapos wala pang lambing. Kung ayaw mo, uuwi na ako sa ibang bahay. Pananakot naman ni Olivia sa asawa niya. Okay, Han? Pagsuyo ni Gab dahil natatakot siyang iwan siya ulit ni Olivia. Oh, ano pang hinihintay mo dyan? Pasko? Mataray na tanong ni Olivia sa asawa niya. Napahawak na lang siya sa kanyang batok. Ang sungit kasi ng asawa niya pero kahit ganon hindi naman niya maiwasan na hindi ngumiti. Lalo kasi itong gumaganda, lalo na kapag nagagalit. Sarap nitong sunggaban at panggigilan. Sige, ngumiti ka pa dyan. Kabado namang sumunod si Gab. Pagpasok nila sa loob ng kondo, pumasok agad si Olivia. Sa banyo, nais na niyang maligo. Pero habang nasa loob siya ng banyo, may naisip itong kalokohan. Gab, tawag niya sa asawa niya. Mabilis naman pumasok sa loob ng banyo ang lalaki. Lihim naman siyang napangiti dahil nakita niya na panunok ang lalaki at nakita rin niya ang umbok sa gitna nito. Halatang handang-handa na ito kaagad. May kailangan ka ba, Han? Pwede mo bang sabunin ang likod ko? Hindi ko kasi maabot eh. Utos niya sa lalaki. Shit! Mahina tong nagmura. Minumura mo ba ako? Kunwaring tanong niya sa asawa niya. You are torturing me. Sagot lamang nito sa kanya. Ayusin mo naman ang paghilod. Siguraduhin mo rin na tanggal ang lahat ng libag dyan. Sabi pa niya sa asawa niya. Han, pwede ba akong sumabay sa'yo? Tanong ni Gab sa asawa niya. Sobrang pagpipigil ang ginawa ni Gab dahil alam niyang galit pa sa kanyang asawa niya. He is also aware na pinagtitripan lamang siya ni Olivia. Buhay na buhay din ang nasa pagitan ng hita niya. Handang-handa na itong pumasok pero dahil masunurin siya, pinagbutihan niya ang paghilod sa likod nito. Hindi pwede. Sige na, okay na yan. Pwede ka nang lumabas? Taboy sa kanya ni Olivia. Napabuntong hininga na lamang siya. Tahimik siyang lumabas sa banyo. Mabilis siyang pumunta sa kabilang banyo pero di pa siya tuloy nakakalabas nang bigla na naman siyang tinawag ng asawa niya. Gab, humanda ka talaga sa akin kapag po pwede na kitang angkinin. Hindi ka talaga makakalakad ng 1 linggo. Aniya sa sarili bago pumasok ulit sa loob ng banyo. Yes, hon? Nakangiting tanong niya sa asawa niya. I changed my mind. You can join now? Pero behave kayo ng junior mo, ha? Mataring nasabi ni Olivia sa kanya. Thank you, hon. Pwede naman ang kiss, di ba? Please? Nakangusong sabi ni Gab sa kanyang asawa. Maarte naman si Olivia na pinag-iisipan pa niya. Okay. Pero may limit ha? Natatawang sabi niya kay Gab. Nagulat na lang si Olivia dahil kagad siyang hinina ni Gab at siniil ng isang mapusok na halik sa labi. Sobra niyang na-miss si Gab kahit anong pigil niya. Di niya kayang pigilan ng init na binubuhay ni Gab sa loob niya. May palimit pa siyang nalalaman pero bibigay din naman siya kaagad. Marupok ka talaga, Olivia. Saad nito sa sarili niya. Han, I cannot stop myself wanting you. Please? Stop me now bago pa ako mawala sa sarili mo. Bulong ni Gab sa tenga ni Olivia. Han, wag mong pigilan. I want you, Han. Sabi ni Olivia sa kanyang asawa. Shit, I love you, Han. Warm up pa lang to dahil magkakaroon tayo ng honeymoon. Need pa ba natin umalis? Hindi ko nga alam kung nakasal tayo eh. Tanong ni Olivia kay Gab. Ikukwento ko sa'yo ngayon pero paisahin mo muna ako, Han. Saad ni Gab sabay halik ulit sa labi ng kanyang asawa. Mapusok pero naroon pa rin ang pagmamahal. You are so good, hon. Hindi ako magsasawa sa'yo. Bulong niya sa tenga ni Olivia. Dapat lang,
dahil hindi kita pakakawalan at hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Dahil sa narinig niya mula sa asawa, mas pinagigihan pa ni Gab ang kanyang ginagawa. Ngayon lang mahibang si Gab sa isang babae. Wala pa ibang babaeng nakapagpabaliw sa kanya ng ganito, kung hindi si Olivia lamang. Mula nang una niyang matikman si Olivia, nabaliw na siya dito. Palagi niyang hinahanap ang lambot ng katawan at init sa loob nito. I love you, hon. Bulong niya sa balikat ng asawa niya. Nawala ng lakas sa mga tuhod niya sa sexy time nila. Unti-unti ring pumikit ang mga mata niya. Mabuti na lang hawak pa rin to ni Gab. Han, wake up. Kailangan pa natin magbanlaw. Gising ni Gab sa asawa niya. Antayang sagot ni Olivia sa kanyang asawa. Bigla naman sumakit ang ulo ni Gab. Di niya malaman ang gagawin niya. Lalo na dalawang ulong sumasakit sa kanya. Sa baba at sa itaas. Siguradong gising lang din ito hanggang mamaya. Kumalma ka. Saway ni Gab sa junior niya. Habang sa isang silid walang tigil sa pagiling sa Celine sa kandungan ng isang lalaki. Halos tumirik pa ang mata niya habang pinapaligayan niya ang lalaki. Lupaypay si Celine sa kandungan ng lalaki. Ano nang gagawin mo ngayon? Bumalik na ba si Olivia? Tanong ni Celine sa lalaki. Maniningil ako. Sagot naman ng lalaki. Pagkatapos ay inangkin ulit nito si Celine ng walang kapaguran. Sa loob ng ilang taon, sanay na silang ginagawa ito ng palihim. Kuya, papasukin niyo po ako, sabi ni Olivia sa guard na nagbabantay sa labas ng bahay nila. Nandito siya ngayon dahil nais niya makausap ang mommy niya. Sorry po, miss, pero hindi po kayo po pwedeng pumasok. Mawawalan po ako ng trabaho, sagot ng guard sa kanya. Kuya, bibigyan kita ng trabaho. Hayaan mo lang ako makausap kong mommy ko. Pagkumbinsi pa niya sa guard. Miss, sorry po talaga pero hindi po pwede. Pagtanggi nito sa kanya. Mabilis namang tinawagan ni Olivia ang asawa niya. Naka-loudspeaker pa ito para siguradong marinig ng guard. Hello, hon. Saad niya kay Gab. Yes, hon. May problema ba? Hon, ayaw kasi akong papasukin dito sa bahay namin eh. Mawawalan daw ng trabaho yung guard. Okay lang ba na bigyan mo ng trabaho tapos 50K ang sahod? Tanong niya sa asawa niya. Sure, hon. Katunayan naghahanap si mommy ng guard ngayon sa bahay. Sagot naman ni Gab sa kanya. Okay, hon. Thank you and I love you. Malambing pang sabi niya. Bago, ibinaba ang tawag. Miss Olivia, seryoso po ba kayo na 50K po ang sahod? Tanong ng guard sa kanya. Narinig mo naman sigurong sinabi ng asawa ko, kuya. Kung gusto mo ibigay ko na kagad ang sahod mo ngayon din. Sabi naman niya sa matanda. Sige po, miss. Paig po ako. Isama niyo na lang po ako sa pag-alis ninyo. Natatakot akong baka bigla akong patay ng daddy ninyo. Natatakot na sabi pa nito. Nakakaasa po kayo, kuya. Sabi ni Olivia at kaagad pumasok sa loob ng kanilang bahay. Mabilis siyang pumasok sa loob ng silid sa kanyang mga parents. Inanap niya ang mommy niya. Nang makita niya ito, kaagad nang niyakap ni Olivia ang kanyang ina. Mommy, I'm sorry po. Patawarin niyo po ako. Umiiyak pang sabi ng kanyang ina. Anong ginagawa mo rito? Nagulat na tanong Luz sa kanyang anak. Sorry po, patawarin niyo po ako. Alam niyo naman na delikadong pumunta dito, anak. Bakit ka pa bumalik? Tanong ni Luz sa kanyang anak. Galit na galit po ba kayo sa akin? Kaya ayaw niyo po ako na pumunta ako dito? Akala ko po magiging masaya kayo. Umiiyak na tanong ni Olivia sa kanyang ina. Hindi ako galit, anak. Kailangan ko yun gawin para sa'yo. Salamat naman at bumalik ka na. May tiwala ko sa asawa mo. Sige na, anak, umalis ka na. Maging masaya ka at maging malaya. Mommy, sumama na lamang po kayo sa akin. Please, ayoko pong iwanan kayo. Sumama ka na lang po sa akin, Mommy. Umiiyak na sabi ni Olivia sa kanyang mommy. Hindi ako po pwedeng sumama sa iyo, anak. May kailangan pa akong gawin at hindi ko po pwedeng iwan na lang ang bahay na to. Malungkot na sabi ni Luz sa kanyang anak. Mommy? Umiiyak na tawag ni Olivia sa kanyang mommy. Sige ba, anak, umalis ka na. Kailangan mong umalis dito. Baka biglang dumating si Arturo. Lagi mong tatandaan mahal na mahal kita. At gagawin kong lahat na makakabuti para sa iyo, anak. Umiiyak si Luz habang pinapaalis ang kanyang anak. Hindi man niya nais malayo sa kanya ang kanyang anak. Gagawin niyang lahat maging ligtas at maayos lamang ito. Babalik ako dito, mommy. Babalikan po kita.
Sana po sa pagbabalik ko sumama na po kayo sa akin. Mahal na mahal po kita. Umiiyak na sabi ni Olivia. Mommy! Bago lumabas sa silid ng kanyang mommy, sinama niyang guard na tumulong sa kanya. Dumiretso sila sa opisina ni Gab. Habang naglalakad si Olivia, nakatingin sa kanya mga empleyado ng asawa niya. Para bang kinikilati siya ng mga ito. Hi, Miss, nandyan ba sa office niya si Gab? Tanong niya sa babaeng sa tingin niya, sekretary ng asawa niya. Sorry miss, pero hindi ka po pwedeng pumunta dito ng walang appointment? Nakataas ang kilay na sabi pa niya sa babae. Miss, papasukin mo na ako. Pakisabi na nandito si Olivia. May inahan pa rin sabi ni Olivia sa babae. Ang kulit mo rin miss, sabing hindi pwede. Umalis ka na bago kita ipakaladkad sa mga guard. Paranakot pa nito. Miss, baka ikaw ang pakaladkad ko. Naiinis namang sagot niya sa babae. Kapal naman ang mukha mo. Pang-ilan ka na ba sa mga babaeng pumunta dito? Pare-pareho lang kayong mga parausa. Pak! Matalim ang tingin ni Olivia sa babae, kaya di niya na mapigilan ang sarili niya. Nasampa rin ito. Nagulat naman ang lahat ng naroon. Bakit mo ko sinampal? Hindi mo mapatanggap na isa ka rin sa mga parausa ni... What the hell is going on here? Dumagundong ang boses ni Gab. Sir, sinampal po niya ako dahil hindi ko siya pinapasok sa office ninyo. Umiiyak na sumbong ng babae sa asawa niya. Are you okay, hon? Okay lang ako, honey. Ilan bang mga babae ang laging nandito? Naiinis pang tanong ni Olivia sa kanyang asawa. Han, bakit mo naman sinampal ang sekretary ko? Kakampihan mo ba siya? Pagkatapos niya akong tawagin na isa sa mga parausan mo, huwag kang tatabi sa akin mamaya. Sa labas ka matulog. Galit na sabi ni Olivia sabay walkout. Han, tawag ni Gab sa asawa niya. You're fired. She's not a whore. She is my wife. Galit na sigaw ni Gab sa sekretary niya at mabilis sinabol ang asawa niya. Nagulat naman lahat ng naroon. Hindi sila makapaniwala na may asawa na ang babaero nilang boss. Alam mo, Brina, yung ganun kaganda malabong maging parausan lang ni Sir. Nawalan ka tuloy ng trabaho. Pwede mo naman kasing kausapin ng maayos. Pero kung ano na pang sinabi mo. Sabi ng isa sa mga employee ni Gab sa ex-secretary niya. Galit namang inayos ng babae ang mga gamit niya. Malay ba niya na asawa pala to ng boss niya? Sa sobrang pagkababaero nito ay malabo magseryoso to. Magsisiman nito ay wala itong trabaho. Han, let me explain, please. Tawag ni Gab sa asawa niya. Alam ko namang babaero ka. Bakit parang ako pa may kasalanan? Kinampihan mo pa siya. Naiinis na sabi niya sa asawa. Han, magkaiba ang nagtanong sa kinampihan? Paliwanag ni Gab sa asawa niya. Pareho lang yon. Okay, pareho na. Pagsuko ni Gab sa asawa niya dahil ayaw niya tong magalit. So inaamin mo na kinakampihan mo siya? Shit! Napamura si Gab sa kanyang isipan. Han, mag-dinner na lang tayo. Yaya niya sa asawa. Mapaaga pa para mag-dinner? Sabihin mo nga sa akin, naging babae mo rin ba yon? Tanong ni Olivia kay Gab. Naparunok naman siya sa tanong ni Olivia. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Kung magsasabi ba siya ng totoo o magsisinungaling siya. Gabriel Miranda, tinatanong kita. May pababanta na sa boses ng asawa niya ngayon. Ngayon lang na-realize ni Gab na kung gaano kaamong mukha ng asawa niya, ganoon din nakakatakot to kapag nagagalit. Yes, hon. Pero noon pa yon, matagal na. Nung apply siya bilang secretary pa talaga? Secretary o secretary? Napakababaero mo talaga, pisit ka? Inahampas ni Olivia si Gab dahil inis na siya sa lalaki. Tumigil lamang siya na napagod na siya. Sinamaan pa niya ng tingin si Gab. Hindi ka talaga tatabi sa akin mamaya. Naiinis na sabi ni Olivia sa kanyang asawa. Han naman, hindi mo ako mauuto ngayon, Gabriel. Sa lapag ka matutulog, wala ring halik. Kapag sinuway mo ko, lalayasan kita. Pagbabanta niya sa asawa niya. Natawa naman si Olivia dahil parang bata ang asawa niya. Nakanguso pa ito kasi atalatang hindi sang-ayon sa parusa niya. Anong ginagawa ng anak mo dito? Galit pang tanong ni Arturo sa asawa niya. Hindi ko alam. Hindi kami nagkita. Nagpunta ba siya dito? Pagsasinungaling ni Luz. Pak! Wala ka talagang silbi. Punyeta ka? Napahawak naman si Luz sa pisngi niya na sinampal ni Arturo. Sinusubukan talaga ako ng anak mo ha? Huwag mong sasaktan ng anak ko, Arturo. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa
Walang hiya ka? Di na mapigilan ni Luz ang kanyang sarili. Matapang ka na ngayon. Akmang sasamparin ni Arturo si Luz. Sige, saktan mo ko. Kung gusto mo, patayin mo na ako pero sisiguraduhin ko ni Singkong Duleng wala ka makukuha sa kayamanan ko. Anong sabi mo? Sinakal naman ngayon ni Arturo ang asawa niya dahil di niya nagustuhan ang sinabi nito. Hindi siya makakapayag na wala siyang makukuha sa babae. Ang kayamanan daw ang dahilan kung bakit siya nagpakasal noon sa babae. Napaubo naman si Luz nang bibitawan siya ni Arturo. Masamang tingin ang pinukol niya sa kanyang asawa. Balak talaga siya nitong patayin. Walang karapatan sa lahat ng kayamanan ko dahil di naman tayo tunay na kasal. Hindi kita tunay na asawa, Arturo. Biglang sabi ni Luz na kinagulat naman ni Arturo. Ano ang gagawin ni Arturo sa isinilwalat ni Luz? Ano ang gagawin ni Luz para mailayo sa kapahamakan ang anak? Ano ang gagawin ni Celine para makalapit kay Gabriel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.